Kuya, alis na po kami. Ngumiti si Eugene habang inaayos ang kwelyo ng uniforme ni Angel. Sinigurado niyang maayos rin ang pagkakasukbit ng bag ni Boyet. Kahit luma na ang kanilang mga uniforme at ilang beses nang natahi, pinipilit niyang magmukhang malinis ang mga ito. Oh, mag-aral kayong mabuti ha. Tandaan nyo, edukasyon lang ang may papamana ko sa inyo. Tumango ang magkapatid at sabay na yumakap sa kanya bago naglakad papunta sa paaralan. Tahimik na pinagmasdan ni Eugene ang papalayong mga kapatid. Nang mawala na ang mga ito sa kanyang paningin, sa kanya isinukpit ang bilao ng mga kakanin, mani at mga bote ng tubig na kanyang itinitinda. Hindi naging madali ang buhay para sa kanilang tatlo. Maaga silang naulila sa ama at ina, matapos kapwa bawian ng buhay ng dahil sa karamdaman. Noon, ay nasa 2 taon pa lamang ng high school si Eugene. Pangarap niyang makatapos at maging guro balang araw. Ngunit sa isang iglap, napalitan ng mabigat na responsibilidad ang kanyang mga pangarap. Pinili niyang huminto sa pag-aaral. Marami ang nanghinayang sa kanyang talino. Ngunit para kay Eugene, mas mahalaga ang kinabukasan ni Angel at Boyet kaysa sa sarili niyang pangarap. Mula noon, kung ano-anong trabaho ang kanyang pinasok. Naging kargador siya sa palengke, tagalinis ng mga bakuran, at minsan ay namamasada ng padyak. Nang makapag-ipon ng kaunti, nagsimula siyang magtinda ng kakanin at tubig sa labas ng paaralan. Araw-araw bago pa sumikat ang araw, gumigising siya upang magluto ng suman, kutsinta, at palamig na kanyang ibinibenta. Kahit pagod na ang kanyang katawan, hindi siya kailanman nagreklamo. Habang naglalakad papunta sa paaralan, nakita niyang nagsisidatingan na ang mga estudyanteng masaya. May mga magulang na naghahatid at sumusundo. Napangiti siya. Kung nagpatuloy lang sana ako, bulong niya sa sarili. Ngunit mabilis niyang pinawi ang lungkot sa kanyang puso. Hindi bale, balang araw. Sina Angel at Boyet naman ang akit sa entablado. Huminto siya sa may gate ng paaralan at maingat na inilapag ang kanyang mga paninda. Isa-isa niyang inayos ang mga ito habang hinihintay ang mga bibili. Mula sa malayo, natanaw niya ang kanyang 2 kapatid na masayang naglalakad papasok sa kanilang silid-aralan. Kumaway si Angel habang nakangiting nag-thumbs up pa si Boyet. Tumango si Eugene bilang tugon. Sa sandaling iyon, napawi ang lahat ng kanyang pagod. Hindi man siya nakapagtapos ng pag-aaral, alam niyang may dahilan ng bawat sakripisyo na kanyang ginagawa. Mahigpit niyang hinawakan ng lumang tuwalya na nakapatong sa kanyang balikat at marahang tumingala sa langit. Panginoon, mahina niyang sambit. Hindi ko man po natupad ang pangarap ko. Sana matupad ko ang pangarap nilang 2. Kahit ako na ang mapagod, basta't sila'y makapagtapos. Muling isinabit ni Eugene ang kanyang pinakamagandang ngiti habang inaanyayahan ng mga dumaraang estudyante. Halina kayo, mainit pa ang kutsinta. May masarap akong suman dito at malamig na tubig. Bili na kayo. Sa kanyang puso, iisa lamang ang pangarap, hindi para sa sarili. Kung hindi para sa 2 batang itinuturing niyang pinakamahalagang kayamanan sa kanyang mundo. Kinabukasan ay maaga na namang dumating si Eugene sa tapat ng paaralan. Tulad ng nakagawian, bitbit niya ang bilao ng suman, kutsinta, mani, at ilang bote ng malamig na tubig. Kahit ramdam pa niya ang pagod sa magdamag na paghahanda ng paninda, hindi na yun mahalaga. Ang nasa isip lamang niya ay ang baon at ang gastusin na Angel at Boyet. Habang inaayos niya ang kanyang paninda, biglang lumapit ang gwardiya ng paaralan. Hoy, ilang beses na ba kitang pinaalis dito ha? Hindi pwedeng magtinda sa mismong harap ng gate. Mataray nitong sabi. Pasensya na po Kuya Guard. Kaunti lang naman po ang ibebenta ko. Pagkatapos po nito ay aalis na rin po ako.
Magalang na sagot ni Eugene. Ngunit hindi na siya pinakinggan pa ng gwardiya. Tinabig nito ang maliit niyang mesa, kaya't muntikan nang matumba ang mga bote ng tubig. "Doon ka sa malayo! Huwag kang humarang-harang sa mga estudyante!" Tahimik na yumuko si Eugene. Isa-isa niyang pinulot ang mga nalaglag na paninda. Masakit ang kanyang dibdib, ngunit pinili niyang manahimik. Hindi niya kayang mawalan ng pwesto. Bawat pisong kikitain niya ay katumbas ng pagkain at pangarap ng kanyang mga kapatid. Hindi pa man siya nakakalayo, ay narinig niya ang malakas na tawanan. "Ayan na naman ang tindero," pangungutya ni Carmen habang nakatingin sa kanya. Sumagot naman si Julio. Kawawa naman, hindi siguro nakapagtapos, kaya't hanggang pagtitinda na lang." Nagtawanan ng dalawa, kasama ang ilan pa nilang kaklase. Narinig yan ni Eugene, ngunit nagpatuloy lamang siya sa paglalakad. Sanay na siyang maliitin ng ibang tao, pero mas masakit pa ang gutom ng kanyang mga kapatid kaysa sa anumang masasakit na salita. Pagsapit ng tanghali, lumabas sina Angel at Boyet upang kumain. "Kuya!" Masayang tawag ni Angel. Agad nang ngumiti si Eugene na para bang walang nangyari. Eto ang baon ninyo ha. Huwag niyong titipirin ang sarili ninyo. Kumain kayo ng mabuti ha." Napansin ni Boyet ang gasgas sa braso ng kanyang kuya. "Kuya, anong nangyari sa'yo?" Wala ito. Nadulas lang ako habang naglalakad." Mabilis niyang pagsisinungaling. Hindi niya kayang sabihin na muli na naman siyang itinaboy at ipinahiya. Matapos ang klase, masayang ikinuwento ni na Angel at Boyet na pareho silang mataas ang nakuha sa pagsusulit. Parang nawala ang lahat ng pagod ni Eugene dahil doon. "Magaling, ipagpatuloy niyo lang yan ha. Bahalang araw, makakamit niyo rin ang mga pangarap ninyo. Huwag kayong mag-alala, nandito lang si kuya para suporta sa inyo." Kinagabihan, habang mahimbing nang natutulog ang magkapatid, tahimik na binilang ni Eugene ang kanyang kinita. Napabuntong hininga siya. Sapat lamang iyon para sa baon kinabukasan at pambili ng kartulina at pentel pen na kinakailangan ni Angel para sa proyekto. Wala nang matitira para sa sarili niyang pagkain. Pero ganun pa man, ay ngumiti pa rin siya. "Okay lang na magtiis ako," bulong niya habang nakatingin sa natutulog na mga kapatid. "Basta hindi sila mapapaya sa klase." Sa labas ng kanilang maliit na bahay, bumuhos ang malakas na ulan. Ngunit sa puso ni Eugene, nananatiling buhay ang pag-asang balang araw. Ang lahat ng kanyang paghihirap ay magbubunga ng tagumpay para kina Angel at Boyet. Lumipas ang mga buwan at lalo pang bumigat ang pasanin ni Eugene. Habang tumataas ang antas ng pag-aaral ni Angel at Boyet, tumarami rin ang kanilang mga gastusin. May mga proyekto, kontribusyon sa paaralan, at mga aklat na kinakailangang bilhin. Kahit anong sipag niya sa pagtitinda, tila hindi pa rin sapat ang kanyang kinikita. Isang gabi, habang kumakain sila ng simpleng tuyo at kanin, mahina ang boses ni Angel. "Kuya, kailangan daw po namin ng 500 piso para sa educational tour. Kapag hindi nakasama, mababawasan daw po ang grade." Napayuko si Eugene. Hindi niya alam kung saan kukuha ng ganoong kalaking halaga. Hindi pa man siya nakakasagot, ay nagsalita naman si Boyet. "Kuya, may laboratory project din po kami. Kailangan po ng materials bago matapos ang linggo." Pilit na lamang nang ngumiti si Eugene. Sige, gagawa natin ng paraan ha." Ngunit ng gabing iyon, hindi siya nakatulog. Paulit-ulit niyang binilang ang perang nasa lumang lata. Kulang na kulang ito. Kinabukasan, dinala niya sa sanglaan ang huling alaala ng kanilang mga magulang. Ang lumang singsing ng kanilang ina na matagal na niyang iningatan. Habang inaabot niya ito sa may-ari ng sanglaan, parang may kumurot sa kanyang puso. "Pasensya na po, inay." Mahina niyang bulong. "Kailangan po ito ni na Angel at Boyet."
Bitbit ang perang nakuha. Agad niyang binayaran ang mga kailangan ng kanyang mga kapatid. Nang ibigay niya ang pera kina Angel at Boyet, hindi niya sinabi kung saan ito nanggaling. Lagi na lang kayong mag-aaral ng mabuti ha. Yan lang ang hiling ko. Habang lumilipas ang mga araw, halos wala nang pahinga si Eugene. Maaga siyang gumigising para maghanda ng paninda at gabi na kung umuwi. Dahil sa pagod at madalas na hindi pagkain, nilagnat siya. Ngunit kahit nang hihina ang katawan, pilit pa rin siyang nagtinda sa labas ng paaralan. Napansin muli siya ni Carmen at Julio. Tignan mo nga naman. Natatawang sabi ni Carmen. Mukhang may sakit na ang tindero. Siguro kasi wala ring pambili ng gamot. Dagdag naman ni Julio habang humahalakhak. Tahimik lamang si Eugene. Mas masakit ang bawat salitang naririnig niya. Ngunit mas mahalaga ang perang kikitain niya kaysa ipagtanggol ang kanyang sarili. Pag-uwi niya ng gabing iyon, halos hindi na siya makalakad. Mataas ang kanyang lagnat, ngunit itinago niya ito sa mga kapatid. Kuya, ayos ka lang ba? Tanong ni Boyet. Pagod lang ako. Mamaya mawawala rin ito at magiging okay ako. Nang makatulog si Angel at Boyet, saka lamang bumigay si Eugene. Naupo siya sa isang sulok ng bahay. Hawak ang mga resibo ng bayarin sa paaralan at ang natitirang ilang barya sa kanyang bulsa. Hindi niya napagilan ang pagluha. Panginoon, pagod na po ako. Nanginginig niyang bulong. Pero huwag niyo pong hayaang maputol ang pag-aaral ng mga kapatid ko. Kahit ako na lang po ang mahirapan, basta't matupad lang po nila ang mga pangarap nila. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at tumingin sa natutulog na sina Angel at Boyet. Sa mga sandaling iyon, muli niyang pinatatag ang kanyang loob. Bukas ay panibagong laban na naman ang haharapin niya. At gaya ng dati, haharapin niya yun ng buong tapang. Dahil para sa kanya, ang kinabukasan ng kanyang mga kapatid ay higit na mahalaga kaysa sa sarili niyang buhay. Mabilis na lumipas ang mga taon. Unti-unting nagbunga ang lahat ng pagod, luha at sakripisyong tiniis ni Eugene. Ang dating maliliit na kapatid na kanyang inaalalayan sa pagpasok sa paaralan ay malapit nang matupad ang kanilang mga pangarap. Isang umaga, masayang lumapit si Angel kay Eugene habang hawak ang isang sobre. Kuya, Halos mangiyak-ngiyak niyang sambit. kagraduate na ako. Magiging isang ganap na guro na po ako. Hindi napigilan ni Eugene ang mapaluha. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Salamat Panginoon. Natupad din sa wakas. Ilang buwan lamang ang lumipas. Dumating naman ang pinakahihintay na araw ni Boyet. Matapos ang 5 taong pagsisikap, nagtapos siya bilang isang inhinyero. Habang papunta sila sa universidad, suot ni Eugene ang kanyang pinakamaayos na polo. Luma na iyon at kupas ang kulay. Ngunit maingat niya itong nilabhan at pinlansya. Gusto niyang maging presentable sa napakahalagang araw ng kanyang kapatid. Pagdating nila sa paaralan, nakita niyang puno ng mga magulang ang paligid. May mga dalang bulaklak, lobo, at mamahaling regalo para sa kanilang mga anak. Tahimik lamang siyang naupo sa pinakadulong bahagi ng covered court. Bigla niyang naalala ang mga panahong pinagtatabuyan siya ng gwardiya sa mismong paaralang iyon. Naalala rin niya ang mga salitang binitawan ni Carmen at Julio na minsang sumugat sa kanyang pagkatao. Ngunit ngayon, wala na siyang nararamdamang galit. Isa-isang tinawag ang mga nagsipagtapos. Nang marinig niya ang pangalan ni Angel, kusang tumulo ang luha habang pumapalakpak. Makalipas ang ilang sandali, tinawag rin ang pangalan ni Boyet. Mas lalo pang lumakas ang kanyang palakpak. Hindi niya alintana na siya lamang ang walang dalang mamahaling regalo. Ang makita lamang ang dalawang kapatid na umakyat sa entablado ay sapat ng gantimpala sa lahat ng kanyang tiniis. Matapos ang seremonya, agad na tumakbo sina Angel at Boyet papunta kay Eugene. Mahigpit nila itong niyakap.
Kuya, Umiyak na sabi ni Angel. kung hindi dahil sa'yo, hindi kami makakarating dito. Hindi ka lang naging kuya sa amin, kuya. Dagdag ni Boyet habang pinupunasan ng luha. Ikaw ang naging tatay, nanay at inspirasyon namin. Napayakap si Eugene sa dalawa. Wala akong ginawa kung hindi ang mahalin kayo. Mahina niyang sagot. Ang pangarap niyo ang naging pangarap ko, mga kapatid. Sa gitna ng kanilang pagyayakapan, napansin sila ng iba pang mga magulang at mga guro. Marami ang napaluwasan na saksi ang pagmamahalan ng magkakapatid. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naramdaman ni Eugene na sulit ang bawat gutom, bawat pagod, bawat mangungutya, at bawat luhang palihim niyang pinahid. Habang papalubog ang araw, sabay-sabay silang naglakad pa uwi. Hindi na mahalaga kay Eugene na wala siyang diploma. Dahil sa kanyang paningin, ang dalawang diplomang hawak ni Angel at Boyet ang pinakamagandang patunay na hindi na sayang ang buong buhay na kanyang inalay para sa kanila. Matapos ang ilang taon, tuluyan nang nagbago ang buhay ni Angel at Boyet. Si Angel ay naging isang guro sa isang pampublikong paaralan. Araw-araw niyang inaalagaan ang kanyang mga estudyante. Dala ang aral na natutunan niya mula sa taong unang nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng sakripisyo. Walang iba kung hindi ang kanyang kuya Eugene. Si Boyet naman ay naging isang matagumpay na inhinyero. Sa bawat gusaling kanyang idinidisenyo, lagi niyang naaalala ang maliit nilang bahay, kung saan minsang pinangarap ng isang pagod na kuya na makita silang makatapos. Ngunit kahit may magandang trabaho na ang magkapatid, hindi nila kailanman nakalimutan ang taong dahilan kung bakit sila nakarating sa kanilang kinatatayuan ngayon, si Eugene. Isang araw, nagpunta sina Angel at Boyet sa dati nilang bahay. May dala silang isang malaking sobre at ilang papeles. Kuya, Sabi ni Angel habang nakangiti. may sorpresa kami sa'yo. Nagulat si Eugene nang makita ang kanilang dala. Ano naman yan? Huwag na kayong gumastos para sa akin. Ang mahalaga ay maayos kayo. Ngunit ngumiti lamang si Boyet. Kuya, buong buhay mo iniisip mo ang pangangailangan namin. Ngayon naman, hayaan mong kami naman ang mag-isip para sa'yo. Ipinakita nila kay Eugene ang mga papeles ng isang bagong bahay na ipinagawa nila para sa kanya. Napatikil si Eugene. Para sa akin to? Tumango si Angel habang nangingilid ang luha. Oo, kuya. Ito ang maliit na pasasalamat namin sa lahat ng ginawa mo. Hindi kaagad nakapagsalita si Eugene. Sa buong buhay niya, nasanay siyang magbigay. Hindi niya inakala na darating ang araw na may magbibigay rin sa kanya. Mahigpit niyang niyakap ang dalawang kapatid. Masaya na ako na nakapagtapos kayo. Sobra-sobra na yun para sa akin. Ngunit para kina Angel at Boyet, hindi pa rin sapat ang lahat ng kanilang maibibigay. Samantala, kumalat sa kanilang lugar ang tagumpay ng magkakapatid. Dumating ang araw na muling nakita ni Carmen at Julio si Eugene. Hindi na sila ang dating mapanghusgang mga kabataan. Ngayon, dala nila ang hiya at pagsisisi. Lumapit si Carmen kay Eugene. Eugene, gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Nagulat si Eugene. Para saan? Sa lahat ng sinabi ko noon, pinagtawanan kita dahil akala ko walang mararating ang isang taong hindi nakapagtapos. Hindi ko nakita na ikaw pala ang dahilan kung bakit may dalawang taong nagtagumpay ngayon. Sumunod si Julio. Kamali kami. Akala namin diploma lang ang sukatan ng tagumpay. Pero ikaw ang pinakamagandang halimbawa ng isang tunay na bayani. Ngumiti si Eugene. Wala na yun. Matagal ko nang nakalimutan yon. Ang mahalaga ay natutunan natin ang aral. Hindi niya hinayaan na manaig ang sama ng loob. Dahil alam niyang ang pinakamalaking tagumpay niya ay hindi ang mapatunayan na mali ang ibang tao, kung hindi ang manatiling mabuting tao sa kabila ng lahat. Nang gabing iyon, habang nasa bagong bahay siya, tahimik na tumingin si Eugene sa lumang larawan nilang magkakapatid.
Nakangiti siya. Hindi niya hawak ang diploma. Hindi siya nakasuot ng toga. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang may isang bagay siyang natanggap na higit pa sa anumang medalya. Ang pagmamahal at respeto ng mga taong pinakamahalaga sa kanya. Dumating ang araw na hindi kailanman malilimutan ni Eugene. Isang simpleng pagtitipon ang inihanda ni Angel at Boyet. Hindi ito marangya, ngunit puno ito ng mga taong naging bahagi ng kanilang buhay. Mga kapitbahay, mga dating guro, at ilang taong nakasaksi sa tahimik na pakikipaglaban ni Eugene. Nang pumasok si Eugene sa bulwagan, nagulat siya nang makita ang mga taong nakapaligid sa kanya. "Anong meron dito?" tanong niya habang nakangiti. Lumapit si Angel at hinawakan ang kanyang kamay. "Kuya, matagal na namin gustong gawin ito." Umupo si Eugene sa harapan habang nagsimula ang programa. Unang nagsalita si Angel. "Marami ang nakakakilala sa akin bilang isang guro ngayon. Marami ang nakakakita sa diploma ko at sa trabaho ko. Pero may isang bagay na hindi nakikita ng lahat." Huminto siya sandali habang pinipigilan ng luha. "Ang bawat tagumpay ko ay may kwento ng isang taong nagsakripisyo para makarating ako rito. Napatingin siya kay Eugene. Ang taong iyon ay ang kuya ko. Natahimik ang buong paligid. Siya ang gumigising ng madaling araw para magkanda ng paninda. Siya ang nagtiis ng gutom para may laman ng baon namin. Siya ang nilait-lait at itinaboy, pero hindi sumuko. Siya ang nawalan ng sariling pangarap para maabot namin ang sa amin." Hindi na napigilan pa ni Eugene ang kanyang mga luha. Sumunod naman si Boyet. "Kung may taong tunay na nagtapos sa pamilya namin, yun ay si Kuya Eugene." Napatingin ng lahat sa kanya. Oo, wala siyang diploma. Wala rin siyang medalya mula sa paaralan. Pero nagtapos siya sa pinakamahirap na paaralan. Ito ay ang buhay. Malakas ang palakpakan ng mga tao. Pagkatapos nito, lumapit sina Angel at Boyet na may dalang isang maliit na kahon. Nagtaka si Eugene. Binuksan nila ito at inilabas ang isang espesyal na medalya. Hindi ito medalya para sa pinakamataas na grado. Hindi ito medalya para sa isang kompetisyon. Sa medalya ay nakasulat ang mga salitang, "Para kay Kuya Eugene, ang tunay na bayani ng aming buhay." Nang isabit nila ito sa kanyang leg, tuluyan nang bumagsak ang luha ni Eugene. "Mga kapatid," mahina niyang sambit. Napangiti sina Angel at Boyet. "Kuya, hindi ka man nakapagtapos ng pag-aaral, pero ikaw ang nagturo sa amin ng pinakamahalagang aral. Ang pagmamahal, pagtitiis, at pagiging matatag." Maigpit silang nagyakapan. Sa gilid ng bulwagan, naroon sina Carmen at Julio. Tahimik silang pumapalakpak habang puno ng paghanga ang kanilang mga mata. Dati, hinusgahan nila si Eugene dahil wala itong diploma. Ngayon, sila mismo ang nakakita na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa papel na hawak niya. Kinagabihan, habang nakaupo si Eugene sa kanilang bahay, hinawakan niya ang medalya na ibinigay sa kanya ng kanyang mga kapatid. Naalala niya ang mga panahong umiiyak siya ng palihim. Mga gabing nagugutom siya. Ang mga araw na siya ay minamaliit. Ngunit ngayon, lahat ng iyon ay naging alaala na lamang. Dahil sa harap niya ay naroon ang dalawang taong minsang pinangarap lamang niyang makapagtapos. Ang dalawang taong naging dahilan kung bakit hindi siya sumuko. Ngumiti si Eugene habang tumitingin sa langit. "Salamat po, Panginoon," bulong niya. Sa wakas, natanggap niya rin ang kanyang sariling medalya. Hindi mula sa paaralan, hindi mula sa isang paligsahan, kung hindi mula sa dalawang pusong hindi kailanman nakalimot sa kanyang pagmamahal. Dahil ang tunay na bayani ay hindi kailangang magkaroon ng titulo. Minsan, sapat nang maging isang kuya na handang isakripisyo ang lahat para sa pangarap ng kanyang mga kapatid.
Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Ang tunay na tagumpay ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang diploma, medalya, o yaman na kanyang nakakamit. Minsan, ang pinakamalaking tagumpay ay ang kakayahang magmahal, magsakripisyo, at tumayo bilang sandigan ng pamilya sa kabila ng sariling paghihirap. Ipinapakita ng kwento ni Eugene na ang isang taong handang isang tabi ang sariling pangarap para sa kapakanan ng iba ay isang tunay na bayani. Kahit hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral, nagtapos naman siya sa pinakamahirap na pagsubok ng buhay. Ang pagtitiis, pagtanggap ng sakit, at pagpili ng kabutihan sa gitna ng mga pangutya. Hindi rin dapat husgahan ng isang tao batay lamang sa kanyang trabaho, estado sa buhay, o mga bagay na wala siya. Ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang suot, hawak, o natapos na kurso, kung hindi sa kabutihang ginawa niya para sa iba. Para kina Angel at Boyet, ang kanilang diploma ay hindi lamang bunga ng sariling pagsisikap, kung hindi bunga rin ng pagmamahal at sakripisyo ng isang kuya na hindi kailanman sumusuko. Dahil ang tunay na medalya ay hindi sinusuot sa liig. Ito ay inuukit sa puso ng mga taong natulungan at minamahal natin. Dito na po nagtatapos ang aking maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakikita ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.